Hello guys, welcome again to another episode of Pinoy in Australia guys. So ngayon guys, may panibagong support po ng kaligayahan na dumating guys. So yung iba guys, nabuksan ko na, di ko na napigilan guys. Nakalimutan ko na ng video. So yung unang nabuksan ko guys, itong OBD1 adapter. May kakabit mo yung OBD2 guys. So ito ay para sa Mercedes, sa lumang Mercedes guys. So may una akong binili nito guys, pero hindi siya nag-fit. So expecting ko na itong pangalawang binili ko, tama na ito guys. So kaya ako bumili nito kasi sa trabaho may mga luma kaming Mercedes-Benz. Kaya kailangan ko to guys para ma-diagnose maayos yung sasakyan. Sa scan tools ko guys, itong OBD1 na connector ito, hindi po siya kasama guys. So kaya bumili ako ng separate. Ngayon, ito naman, may binili ako adapter panlagay sa jack, sala guys, sa sablay. Hindi pag kinabit mo yung jack, eksakto siya rito. Dapat dito siya tumatama. So tingin ko pang ano to pang hoist, hindi pang jack. Titingnan ko kung magagawa ko ng paraan na maikabit ito. Siguro maaari sigurong tabasin dito para mailagay siya. So 2 piraso po ito guys. So ngayon, ito namang isa, buksan po natin guys. Medyo kailangan ko ng 2 kamay guys. Okay guys, tanggal ko na itong supot na itong isa. Kailangan ko ng 2 kamay guys, kaya nagaya si Mrs. guys. Tingnan natin kung ano ito. Baka ito yung sa puller ng wiper arm. Siya nga guys, yung puller ng wiper arm guys. Puller ng wiper arm. So ito, tingin ko guys, ito yung puller ng fuel injector ng diesel na kapag stuck up talaga, ito yung ginagamit. Bubuksan po natin mamaya, alis muna kami ng misis. Okay guys, kahapon binuksan natin yung maraming packets guys. Mga ilang item ba yun? Mga 3 ata. 3 ba o 2? So meron pang 3, 4 aray no. Ito may dumating pa ngayon guys. So ipagsasama-samahin natin sila sa video na to guys. So this one guys, hindi ko alam talaga kung anong laman nito. Hindi ko alam kung parts ba ito o tools. Hindi ko na matandaan guys. So ito, hindi ko alam talaga guys. So ito nga maganda guys, kung kapag ganitong may in-order ka. So yung excitement nga guys na tuwing may dumarating na package guys, hindi natin alam kung ano yung dumadating, alin doon, kasi hindi naman sabay-sabay na dumadating ito guys excuse me guys, dito sila sabay-sabay na dumadating, kaya hindi natin alam kung ano yung mga dumadating guys. So hindi ko alam talaga guys kung tools ba ito o piyesa ng sasakyan. So tingnan natin guys. Oh, ang bilis guys. Ito yung oil sump para sa project kong Nissan Pathfinder guys. Oh, bilis. Ilang araw lang oh. Buting kagad. The best yung seller na to guys Kasi yung lumang oil sump na ito guys, ino-approve ata nila yung sakyan, kinain na ito ng kalawang. Because ano na, parang may tigidig na, malalalim yung kain.
So kaya inorderan ko na nito. So ito, ano kaya ito? Kasi may matagal na akong project guys na hindi ko na naaasikaso yung Nissan Pathfinder guys. Kailangan ko dalawang kamay guys. Ipapost lang natin guys. Okay guys, yung isang plastic bag guys, dalawa ang laman. Ito. Siguro isa lang ang seller. So, hiwain ko ulit guys ng cutter. I-post ko muna. Mahirap hiwain ng baka mahiwa tayo guys. Kailangan ko ng dalawang kamay. Matalas yung cutter guys. Okay guys, ito na yung mga laman niya guys. So, dalawang utility knife guys ang dumating. Kasi yung isang ko nito guys, kung naalala nyo dun sa unang matagal ko ng post guys, may in-order akong ganito guys na i-misplace ko guys, hindi ko alam kung saan napunta. So maganda yung quality nito guys, kaya dalawa ang in-order ko. So hindi ko nalaman kung paano ko siya naiwala kasi nag-cut ako ng cardboard. Hindi ko malaman kung nag-cut ako ng cardboard kung naiwan ko sa ibabaw ng rubbish bin. Baka nakuha ng kapitbahay guys. Ayan guys, oh. Kailangan natin dalawang kamay. Paano ba to? Sandali guys. Ito guys, oh. Dalawa. So dalawang peraso ito guys. So sa isang box na ito guys, may kasama siyang blade, isang set. Marami ito, siguro mga 5 o 10, hindi ko alam po ilang peraso laman sa loob. So ito yung lagi kong ginagamit guys, medyo manipis pero maganda ito guys kasi yung bala pwede mong ilagay dito, may lagayan sa ng blade sa likod. So ano naman yung isa, tingnan natin yung isa guys. So yung isa, ito guys, maganda ito guys, tools ito guys. Ito yung kapag mag-a-apply ka ng silicone spray guys. Di ba ang silicone spray guys, silicone gasket guys, silicone gasket. Kapag mag-a-apply ka ng silicone gasket o silicone sealant, ilalagay mo to doon sa buntot niya sa pinakadulo. Di ba ang case ng silicone gasket parang toothpaste. Ilalagay mo to doon sa dulo niya, ipapasok mo pas habang pinipihit mo to, pinipiga niya yung pampiga ito guys, pinipiga niya yung laman ng silicone. So mangyayari, yung pressure na ilalabas na ina-apply doon sa loob ng tube, kontrolado. Kaya yung lalabas sa dulo ng tube guys, uniform siya, pantay-pantay. So dalawang in-order ko na ito guys, isa rito sa bahay, isa dadaling ko sa trabaho. So ito po yung isang tatlo pala in-order ko guys, tatlo. So back up yung isa just in case na mawala. So ayan guys, isisingit ko na lang ito dun sa video na guys, na pinasok ko nung kahapon guys, nung una. Okay guys. Okay guys, bubuksan natin itong isang bagong dating na package guys. Expected to guys, ito yung multi-grip na in-order ko guys. Tingnan natin guys, 2 piraso ito. So turn off ko muna guys kasi kailangan ko ng 2 kamay guys. So ito na siya guys, multi-grip guys. So dalawang sensor guys, ang maliit at ang malaki. Ayan. Kasi meron akong multi-grip guys pero wala ito. Ito ang kailangan ko kasi yung isa pantay, ito kailangan to kasi
may na-encounter ako na oil filter, fuel filter pala guys. Nasira yung kabitan niya ng sakit, basag. So kailangan ng multi-grip. Ang kailangan ng multi-grip, ito yung mayroong kanto, yung ito guys, para may sasabitan siya. So na-encounter ko to guys sa Hino. So para hindi palitan yung pinaka cover ng lid ng fuel filter guys, itong gagamitin mo. Kasi ang pantanggal talaga ng sakit na 24, sakit na 32, basag na yung kabitan niya. So ito ang kailangan multi-grip. So maganda rin to guys kasi pinipisil lang para mag-adjust yun. Guys, dalawang piraso, isang maliit, isang malaki. Okay guys, ito pa yung isa guys, bubuksan natin ngayon to. So expected ko guys, ito yung pantanggal ng fuel filter at saka oil filter rin to guys. So buksan ko muna guys, ipopost ko po muna yung kamay, yung camera, kasi kailangan ko ng dalawang kamay para ma-open itong plastic guys. Okay guys, ito na po yung nabili natin guys. Ito yung fuel filter rinse guys. So ito po yung cartridge type na cartridge na fuel filter, kung saan yung pinaka bottom part ng fuel filter ay gawa po ng plastic na transparent. Tapos may mga parang spike siya. Tapos dito mo ipapasok yung mga parang tenga niya guys. Yung parang ma-spike dun sa bottom housing ng fuel filter guys. So titingnan natin kung tama itong sukat na to. Ito guys, pangalawang bili ko na to. Pero ayon sa advertisement nila, mas matibay na ito kaysa dun sa unang binili ko. Para sa tingin ko parang ganun din lang. Kasi yung una guys, yung unang binili ko guys, ang nasira ito. Pag sobrang tigas ng talaga ng fuel filter guys, ito bumabaloktot yan. Once na bumaloktot ito, nadideform na ito. So ang plano ko dito guys, i-modify ko, tatanggalin ko ito, tapos pag tinanggal ko yan, itong portion na ito, dulo-dulo, lalagyan ko dyan ng socket, i-welding ko yung socket dyan, tapos yung socket lalagyan ko ng hiwa sa gitna. So mas matibay po yung guys. Kasi ito guys, pag talagang sobrang tigas guys, itong parang tube na to, ito ang bumabaluktot. Pag once na bumaluktot ito, madideform na ito, papasok ito pag ganan. So i-modify ko to guys. Okay guys, titingnan natin siya guys kung makakuha tayo ng review guys. Kasi sa trabaho meron kaming ganito, pero medyo maliit siya, hirap siyang pumasok. Sana ito okay ito. Susubukan natin ito guys. Okay guys, kung nagustuhan niyo po yung video natin guys, please press the like and subscribe button. Please press the notification bell para ma-notify po kayo tuwing gagawa po tayo ng video guys. Okay, bye. Okay guys, paalam, goodbye. See you in the next video. Rides pa yan, pala yun guys. Nasaan na sila?